Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Halina at samahan akong talakayin ang tungkol sa may yaman sa hayop, kaya aalagaan ko. Ako po ang Teacher Lani. Mga pinakamahalagang kasanayang pangpagkatuto na ipaliliwanag ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda. Ang pag-aalaga ng hayop ay malaking tulong sa kaginhawahan ng isang pamilya. Nakapagbibigay ito ng karagdagang kita at masustansyang pagkain para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming kabutihan ang naidudulot ng pag-aalaga ng mga hayop at ito ay kinagigiliwan ng iilan. Dahil nakapagbibigay ito ng kaligayahan at nakatatanggal ng pagod. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin sa araw na ito, sagutin muna ang mga sumusunod na katanungan. Ito ang panuto. Kilalanin kung ano ang kabutihang dulot sa mga isinasaad ng bawat pangungusap. Piliin ang angkop na kasagutan. Isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Si Gabriel ay may alagang manok sa likod bahay nila. Ano ang kabutihang dulot nito sa kanyang pamilya? A. Dagdag kita sa pamilya. B. Nakapagdulot ng kalat sa bakuran. C. Dagdag gastos, wala namang pera. Ikalawang bilang. Paano mapakinabangan ang balahibo ng alagang manok? A. Gawing pagkain. B. Gawing palamuti sa bahay at kasuotan sa mga paligsahan. At C. Itago sa loob ng bahay. Ikatlong bilang. May palaisdaan ang iyong pamilya. Ano ang kabutihang dulot nito sa inyo? A. Ulam ng pamilya. B. Dagdag gastos. C. Palamuti sa bahay. Ikaapat. Ano ang maaaring gawin sa mga dumi ng iyong alagang hayop? A. Hindi lilinisan. B. Itatapon sa dagat. C. Gawing pataba sa halaman. Ikalima. Piliin ang angkop na kabutihang dulot ng pag-aalaga ng kalapati sa tao. A. Nakapagbibigay saya at nakakaalis ng inip. B. Nakadagdag stress sa pamilya. C. Pabayaan na lamang. Ating basahin ang tula tungkol sa ang aking maamong manok. Ako'y may alagang maamong manok. Mabait, mataba at maliksi ang alaga kong manok. Aking inaalagaan, pinapakain, pinainom at tiniyak ang lugar para mabuhay. Nang hindi naglaon, di lang siya nag-iisa, pagkat nangitlog ito ng 1 dosena. At di kalaunay naging magagandang sisiw. Sila ay nagbibigay aliw sa tuwing bigyan ng pagkain. Kapag ako'y malungkot, ito'y nagdudulot, saya at tuwa ang kanilang dulot. Dating 1 manok, ngayon naging 13, tanging saya ang kanilang naidulot. Narito ang mga tanong. Ano ang pamagat ng tula? Tama, ang aking maamong manok. Ikalawa, anong hayop ang inaalagaan sa tula? Manok. Ikatlo, ano-ano ang mga katangian nito? Mabait, mataba at maliksi. Ikaapat, ano ang dulot ng pag-aalaga ng manok na binanggit sa tula? Nagbibigay aliw, saya, at tuwa. Ikalima, bakit naging masaya ang lahat? Dating 1 manok, ngayon naging 13. Ang tamang pag-aalaga ng mga hayop ay tulad ng paghahalaman na malaki ang pakinabang upang magkaroon ng karagdagang kita para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ay nakapagbibigay rin ng mga masustansyang produkto tulad ng itlog at karne na pangunahing pangangailangan ng tao.
Halos lahat ng bahagi ng hayop ay nagagamit at napagkakakitaan, tulad na lamang ng mga balahibo ng manok at pabo na maaaring gawing palamuti sa bahay. Maaari kang makakuha ng mga kabutihang dulot sa pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda. Narito ang mga sumusunod na halimbawa. Mga halimbawa ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda na pwedeng alagaan, gaya ng kalapate, pato, manok, itik, bangus at tilapia. Mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda. Una, nakapagbibigay saya at nakakaalis ng inip. Ikalawa, nakapagpapabuti sa kalusugan. Ikatlo, nakapagpapaunlad sa kabuhayan ng mag-anak. Ikaapat, nakapagbibigay ng pagkain tulad ng itlog at karne. Kalima, nakatutulong sa mga gastusin sa bahay. Ika-anim, magandang kasanayan sa bata na magkaroon ng responsibilidad sa pag-aalaga. Ika-pito, ginagamit na palamuti tulad ng balahibo ng manok. At ika-walo, ang dumi ng mga hayop ay mabisang pampataba ng halaman, ginagawang organikong pataba. Maraming kabutihan ang naidudulot ng pag-aalaga ng hayop sa tao. Nakadarama ng kasiyahan ang isang tao na may mga alagang hayop sa bahay. Ito rin ay nakabubuti sa ating kalusugan dahil nakakaalis ito ng pagod at nakapagpapababa ng dugo. Para sa iyong gawain sa pagkatuto, panuto. Sagutan ng tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung hindi. Kopyahin ang mga pahayag at isulat sa patlang ang tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, nagdudulot ng kasiyahan sa pamilya ang pag-aalaga ng hayop. Ikalawa, mabisang gawing pataba sa mga tanim ang dumi ng hayop. Ikatlo, nakapagdagdag ng kita ng mag-anak ang pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa, pakpak o isda. Kaapat, nagbibigay ng stress sa tao ang pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa, pakpak o isda. Ikalima, ginagawang palamuti ang mga balahibo ng hayop na may dalawang paa at pakpak. Para sa iyong ikalawang gawain, matapos mong mapag-aralan ang mga kabutihang naidudulot sa pag-aalaga ng hayop, subukan mong gawin ang mga sumusunod. Una, iguhit ang paborito mong hayop na inaalagaan sa bahay at bigyang linaw ang sumusunod na mga tanong. Unang tanong, ano ang pangalan ng alaga mong hayop? Ikalawang tanong, gaano karami ang inaalagaan mo? Ikatlong tanong, ano-ano ang mga kabutihang dulot nito sa iyo? Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ako po ang Teacher Lani.